Buhay pa ako. Ma'am, may nangyayari pong masama. Buhay ka pa rin pala. Bakit naman ako mamamatay? Ayos lang ako. Si Ginoong Wyatt yon, patay na siya. Pumunta siya sa Riverside at nadali siya ng mga siga. Bumalik ako sa 3 taon na ang nakalipas, sa araw na dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Wyatt. Noong nakaraang buhay ko, hindi ko inakalang. Gagawin palang peking kamatayan ni Wyatt para isarap ako. Lahat ng to ay dahil sa'yo. Ikaw na malanding babae ka. Ikaw ang pumatay kay Wyatt. Babawiin ko ang buhay mo bilang kapalit. Mrs. Calder, hindi kayo nag-iisip ng maayos ngayon. Paano niya masasaktan si Ginoong Wyatt? Lumayo ka sa akin. Kasalanan mo to lahat. Hindi mo siya pinayagang magkababae. Bakit pa kasi nagpunta doon si Wyatt sa Riverside ng masama ang loob? Doon siya nadiskubre ng mga siga na yon. Mga siga. Halata namang niloloko lang nila ako mula sa simula. Nakakahiya. Ang sama ng pag-arte nila. Noong nakaraang buhay ko, hindi ko man lang napansin yon. Dapat ka talagang mamatay. Ikaw. Nagawa mo pa talagang sampalin ako? Ikaw ang pumatay kay Wyatt. Gusto mo rin ba akong patayin? Napakalamig mong babae, napakalasong tao. Ikaw. Kahit na, ang lahat ng yaman ng Calder Manor ngayon ay galing sa mga regalo ko noong kasal. Sabihin na natin, wala pang kasiguraduhan ang lagay ng asawa ko ngayon. Paano mo nagagawang isumpa siya? Ito ang anting-anting na ibinigay mo sa kanya. Hindi niya yan iniwan kahit saan siya magpunta. Peke ba ito? Halata namang magaling silang magkunwari. Noong nakaraang buhay ko, ganito niyo rin ako niloko. Gusto kong makita siyang buhay, o kahit man lang ang katawan niya. Wala akong nakikitang bangkay, kaya hindi ako maniniwala. Kung talagang nag-aalala ang biyenan ko, pumunta ka sa kwarto ng dasal. At ipagdasal mo siya. Emily Winslow, nagre-rebelde ka ba? Ikaw na babaeng walang hiya ka. Kung gusto mong mamatay, ako na ang bahala sa'yo. Pupunta sa Riverside, patayin mo ang taong ito. Ito ang kalahati ng paunang bayad. Huwag kang mag-alala, miss. Ako ang pinakamatinding assassin sa mundo. Walang nakakaligtas sa akin. Mrs. Calder, naibalik na ang katawan ng young master. Dapat kunwari lang sana ang pagkamatay. Iulat natin na walang natagpo ang bangkay at ililibing ang walang laman na kabaong. Paano niya nagawang talagang mamatay? Imposible. Hindi mamamatay si Wyatt. Anak ko. Wyatt. Ma'am, umiiyak ng sobra si Mrs. Calder. Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Say, hindi mo maiintindihan ang thrill ng mawalan ng asawa. Tapos na. Mukhang sobrang nabigla si ma'am. Para siyang nawawala sa sarili. Wyatt, Diyos ko. Hindi ko dapat pinapasok ang malas na yan sa pamilya natin. Ikaw, malas. Kung hindi lang pinilit ni Wyatt, hindi ko sana papapasukin ang astang bruha mong ugali sa bahay ko. Ikaw, madumihing puta, pinatay mo ang anak ko, papapatayin kita. Ma, bakit ba masyado kang nagagalit? Hindi mo ba alam na patay na si Wyatt? O baka naman nung huli, nagsisinungaling ka sa akin? Ang talas talaga ng dila mo, malandi kang babae. Pinatay mo ang anak ko. Hindi kita papayag na mag-isa lang akong babagsak. Tigil! Makaw, buhay ka pa pala. Wyatt, alam kong ligtas ka. Ma, hindi ako si Wyatt Calder. Ako si Stephen Calder. Steven? Sino si Steven? Kambal kami ni Wyatt. Dahil malas daw ang kambal, pinaalis ako nung bata pa ako. Ngayon, nagkataon lang na nakuha ko ang kapalit na posisyon opisyal habang papunta ako sa syudad. Narinig ko ang balita tungkol kay Wyatt. Pinahanap ko agad yan sa mga tao ko at pinauna ko nang ipauwi ang katawan niya. Mukhang pumalpak ang salarin. Yung nandito, panakip butas lang. Ang tanga talaga. Nagmalaki pa siyang pinakamagaling na hitman daw sa buong mundo. Steven, ang sama ng pagkamatay ng kapatid mo. Kasalanan ng hipag mo lahat yan. Siya ang pumatay kay Wyatt. Kailangan mong iganti siya. Ma, kahit nadamay si Hipag dito, hindi siya ang pumatay sa kanya. Pero, nadala ko na yung pumatay.
Nasa istasyon siya ngayon. Siya yun. Siya ang sumunog ng buhay sa kapatid ko. Sige, magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo gawin to? Siya yon. Nagsisinungaling ka. Kailanman, hindi ko pa nakilala ang pangalawa kong kapatid. Paano ko naman iuutos na pumatay ka ng tao? Ikaw ang may gawa. Madilim noon at nakatakip ang mukha mo. Pero natatandaan ko ang boses mo. At ang mga alahas na suot mo. Buti na lang, nung araw na yon, para hindi pumalpak ang hitman. May reserbang plano ako. Kinaya ko ang boses ni Elaine Winter at sinadya kong isuot yung mga alahas na lagi niyang suot. Imposible yan. Si Elaine ang asawa ko. Wala siyang dahilan para gawin to. Asawa? So, Steven, dahil ba pinalayas ka ng bata ka at nagtanim ka ng bata, kaya pinakilusan mong mag-hire ng killer ang misis mo? Para karapat dapat mong maipamana sa'yo ang Calder Manor na ari-arian? Kung naisip ko man yan, mamatay na sana ako. Kahit hindi mo hinangad, hindi mo mapipigil ang mismong kasama mo sa kama. Security! Dalhin niyo itong babaeng ito at arestuhin siya. Gusto kong pagbayarin siya sa buhay ng asawa ko. Ate, itong basta-basta na tawag mo ng hustisya ay hindi ko pa talaga nakita dati. Kaya pala ang kapatid ko nagpunta pa ng Riverside para lang iwasan ka. Kung hindi niya kinuha yung trip na yon, hindi sana siya namatay. Tama. Kasalanan mo talaga to. Malandi ka. Kasalanan mo lahat to. Masamang babae ka. Mga tao, tumahimik muna tayo. Kahit nagkataon nga na naaksidente ang kapatid ko dahil sa kanya, sigurado akong hindi niya ginusto. Ang ganitong nangyari. Ang ganitong nangyari. Pareho lang ang dahilan ng mga sinisisi niyo sa akin sa nangyari rin sa dati kong buhay. Sayang, sa buhay na to, hindi ko na talaga mararamdaman ang konsensya. Ano bang pinag-uusapan niyong lahat? Hindi ka pwedeng magbantay ng habang buhay. Hindi mo talaga mababantayan yung magnanakaw bawat segundo. Ang totoong killer, nasa harap niyo lang. Kung hindi niyo kayang isuplong yon, ako na lang ang maghihiganti para sa asawa ko. Ate, hindi talaga ako yon. Malandi ka. Ang kapal ng mukha mong subukan pumatay sa harap ko. Sandali lang. Naalala ko na. Emily Winslow. Nawawala ka na. Tama. Nawawala na talaga ako. Simula nung namatay ang asawa ko, nasira na ang ulo ko. Nangako ako sa kanya na ipaghihiganti ko siya. Ngayon, ikaw naman ang bahala. Sinusubukan mo bang patahimikin ang isang saksi? O tunay mo bang ipinaghihiganti si Wyatt? Sa tingin ko, yung pumatay kanina, malinaw na tinuturo ikaw. Hiphog, ang pagpatay sa kriminal ay iba. Pero laban sa hiphog mo, naglalakas loob ka pa rin magbasta ng batas? Ako ang anak ni Lady Winslow. Kahit patayin ko kayong lahat, maniwala ka? Hindi ko kailangang magbayad ng kahit anong halaga. Mga kaibigan, kalma lang tayo. Hiphog, dahil patay na ang mamamatay tao. Tapos na rin ang usaping to, pamilya tayo. Hindi dapat magtutulak ng armas laban sa isa't isa. Mahal ko, pakitingnan mo ito. Isa-isa silang inaapi ako, isang kawawang balo. Kung nandito ka lang ngayon, tiyak tutulungan mo ako. Diba? Ayos lang, dahil wala ka na ngayon. Say, maghanda ka ng ilang regalo. Panahon na para lisanin natin ang Calder Manor. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Lalo na bitbit niya ang mga regalo. Hiphog, huwag kang magalit. Kami ang may kasalanan kanina, kahit wala na si Wyatt. Bahay mo pa rin ang Calder Manor. Sabi mo lang kanina ako ang pumatay sa asawa ko. Paano pa ako magkakaroon ng lugar dito? Sa Calder Manor? Hindi yan totoo. Hiphog, aalagaan kita gaya ng pag-aalaga ng kapatid ko. Noong nabubuhay pa siya. Tao? Hindi ako naniniwala sa'yo. Maliban na lang kung lumuhod ka sa harap ng asawa ko at manumpa ka. Wyatt, pwede ka nang magpahinga ng payapa. Ako na ang bahala at aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Kung mabigo ako sa pangakong ito, sana ako'y tamaan ng kidlat. Pero ate, ang babae sa mundong ito, kailangan pa rin ng mga anak na sandigan. 3 taon kaming kasal. Ng asawa ko pero wala kaming naging anak. Kay pait ng buhay ko. Ang anak kong si Jacob ay 8 taong gulang. Okay lang sa akin na ipaampon siya sa inyo. Jacob, tawagin mo siyang Mama. Ayan na.
Talagang nagmamadali kayong lahat. Sayang, sa nakaraang buhay ko, tunay akong naging bulag. Hindi pa malamig ang katawan ng asawa ko? Pinag-uusapan niyo na agad ito, medyo maaga pa ata. Siyempre, ang anak ni Steven siguradong mabait na bata. Hindi ko lang alam kung magkasundo ba kami sa mga ugali namin. Bakit hindi muna natin obserbahan? Hindi maganda ang pakiramdam ni ate, kaya bumalik ka na muna sa kwarto mo. Kami na ang bahala dito. Jacob, alalayan mo ang mama mo. Opo. Sa nakaraang buhay ko, pinalaki ko si Jacob ng buong puso. Hindi ko inakalang ang batang walang utang na loob na ito. Hindi ko man lang nagawang kunin ang loob niya. Sa buhay na ito, gusto kong maranasan ng bawat isa sa inyo na nanakit sa akin. Ang lahat ng hirap at sakit. Hon, hindi mo ba sinabi na si Emily ay isang tanga? Pwede nating gamitin yung guilt niya dahil sa namatay niyang asawa, kunin ang mga regalo niya sa kasal, at gamitin ang impluensya ng Winslow Estate para mapilitan siyang ituon ang lahat sa pagtulong kay Jacob nating umangat sa lipunan. Ngayon, parang hindi lang siya hindi tanga, kundi marunong din siyang maglaro. 3 taon kaming kasal. Alam ko na ang ugali niya. Yung anak ni Lady Winslow, matapang ang labas pero mahina talaga siya. Nagpapanggap lang siya. Hintayin mo, makikita mo rin. Ganon kalaking abala? Kung bibigyan natin siya ng lason sa puso, magiging sunod-sunuran na lang siya sa atin. Mas okay ito kaysa ganitong di natin kontroladong sitwasyon. Magandang ideya yan. Pero may kutob lang ako. Parang iba ang ugali ng malanding yon kumpara dati. Kaya kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Ma, kumain ka muna nitong sopas. Ang bait mo naman. Sa mga nakalipas na araw, ang sipag mo mag-alaga sa akin. Pinahahalagahan ko ang effort mo. Walang anuman yon. Sulit naman ang pagtitiis ng anak ko ng ilang araw para lang makuha ang tiwala niya. Ngayon na may lason ng pagkontrol ng damdamin ang sopas na to, siguradong di siya maghihinala. Dahil nagpakasipag ka, paano naman kaya kung ikaw na lang ang uminom ng sopas na to? Para to kay Ma. Hindi ko pwede inumin to. Hindi mo tinatanggihan ang bigay ng nakakatanda. Ano bang ibig mong sabihin sa pagtanggi? Hindi mo ba ako iginagalang bilang matanda mo? Kailangan mo talagang maturuan ng leksyon. Ma, tama na po ang pananakit. Tama na. Ate, ano ba yung ginagawa mo? Paano matututo ang batang yan kung walang disiplina? Ano? Naawa ka sa kanya? Kung inaalala mo siya, sige, sayo na lang siya. At wag mo nang banggitin ulit ang tungkol sa pag-aampon. Tama ka. Kailangan talaga siyang disiplinahin. Salbahe ka talagang babae. Ayoko nang maging anak mo. Ano ang sinabi mo? Jacob, sino nagturo sa'yo ng mga ganyang salita? Sinaktan niya ako. Masama talaga siya. Ayoko maging anak niya. Ma, iligtas mo ako. Hipag, ang pagsilbihan ka ni Jacob ng hapunan dapat nga maganda itong bagay. Paano naging ganito ang nangyari? Mahalaga ako sa kanya. At mahalaga rin siya sa akin. Halika dito, mabait na bata. Inumin mo itong sopas. At tatanggapin kitang anak ko. Ayoko. Hindi ko iinumin to. Jacob, mabait naman akong nagtrato sa'yo dati. Hindi ka naman tumanggi ng ganito noon. Pwede bang? May lason itong sopas? Hipag, paano naman mangyayari yon? Kung ganon, ipatingin natin sa doktor. Kung hindi ako mapapanatag. Kung si Jacob talaga may masamang balak at gusto akong saktan, kahit bata siya, pagbabayarin ko siya. Hipag, ayos lang talaga ito. Ako na lang ang iinom, ipapakita ko pa sa'yo. Hipag, oh, kita mo na, sinabi ko ng ayos lang. Jacob, alagaan mong mabuti ang nanay mo. Aalis na ako. Ayoko siyang maging nanay. Alam ko naman talaga na hindi naman masamang bata si Jacob. Gusto ko lang siyang disiplinahin. Kung hindi, paano niya mamanahin ang titulo sa Winslow Estate? Ang titulo? Hipag, ibig mong sabihin? Ako ang lehitimong anak na babae ng Duke ng Winslow. Gusto ni Papa ipasa ang titulo niya sa mga anak ko.
kung sino man ang anak na lalaki ng hipag ko, ang siyang magmamana ng titulo. Sayang lang na wala akong anak, at ayaw naman ni Jacob na maging anak ko. Mukhang ang titulo, mapupunta sa malayong kamag-anak. Kung siya ang anak niya, siya ang magmamana ng titulo. Mas maganda pa to, kaysa umakyat sa hagdan sa mundo ng korporasyon. Tignan ko lang kung makakatiis ka. Game ako maging anak mo. Kuya, hindi ko matatanggap to. Ate, hindi, mama, alam ko na. Bakante ang titulo ng Winslow Estate. Kailangan mo ng masasandalan. Game akong ipaampon mo ako. Maging anak mo at alagaan ka. Simula ngayon. Ang karangalan mo, karangalan ko. Dahil ganyan ang ipinapakita mong malasakit, hindi naman ako makitid na tao. Pero, hindi biro ang pag-aampon. Kailangan masunod ang disiplina sa bahay ko. Opo. Mula ngayon, tuwing gigising ka sa umaga, dapat pumunta ka sa kwarto ko para magmano. Dapat ikaw mismo maghain ng 3 pagkain sa isang araw. Bukod pa rito, dapat opisyal ang seremonya ng pag-aampon. Dapat ang lahat ng miyembro ng Shen Clan ay maging saksi. Sipo, mama. Pangako ko, hindi kita bibiguin. Ano? Gusto mo tawagin ko siyang mama? Hindi pwede. Sino ba siya? Hindi siya karapat-dapat maging biyanan ko. Hinaan mo, pansamantala lang ito. Pag nakuha ko na yung resources na hawak ni Emily at ang yaman ng Winslow Estate, pagdating ng panahon, tayo na ang magpapasya. Biyuda lang si Emily. Ano bang magagawa niya? Kung malaman ni Bienan, hindi siya papayag. Ano ngayon? Napag-isipan ko na. Sa seremonya ng pag-aampon, paalisin ko muna siya. Hindi muna natin ipaalam. Kapag tapos na ang lahat, hindi na siya makakatutol. Ayos, gawin natin yon. Mahal, pinapayagan mo lang sila? Hindi sila makakatakas dito. Maghanap ng donor. Oo nga. Maghahanap ako ng donor. Basta may anak, ang titulo ng Winslow Estate ay legal na mananatili sa akin. Walang magagawa si Steven. Aayusin ko na ngayon. Ma'am, ito po ang mga nangungunang escort ng club. Bukod sa labis silang guwapo, sila rin po ay napaka-karismatiko. Magandang gabi, ma'am. Unang beses niyo po ba rito, ma'am? Ngayong gabi, hayaan niyo po akong alagaan kayong mabuti. Iwanan niyo muna kami. Umalis na kayong lahat. Ma'am, paano kung kausapin ko ang manager para magdala ng ibang grupo? Hindi na kailangan. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Bakit pinalitan sila ng manager nang walang anumang sinasabi? Hahanapin ko siya ngayon din. Teka lang. Ay, itong isang to, magaling pala. Siya na. Ma'am, ito po ang gamot para sigurado magbuntis sa isang gabi. Kasama na ang insenso na pampagana. Pakiingat po sa lahat ng bagay. Ako po ay maghihintay sa labas ng pintuan. Sino ka? Ako ang ate mong diwata ng Soro.
Ikaw naman, natural lang na ikaw ang kasintahan ko. Maging mabait ka lang. Paliligayahin kita. Ate Diwatang Soro, ikaw naman ang may gusto nito. Sige na, minsan lang ito. Isipin mo na lang na parang kinagat ka ng aso. Tiisin mo na lang at matatapos din agad. ₱5,000. Sino mag-aakalang mangyayari to? Mukhang mahalaga pala ako. Tessa, ang sipag mo kahapon nung inasikaso mo yung VIP. Bibilhan kita ng pampalakas mamaya. May nagpabook na rin para sa'yo mamayang gabi. Hindi ikaw si Tessa. Sino ka ba? Mahal na Ginoo, pasensya na po at huli akong dumating para iligtas kayo. Paparusahan niyo po ako kung kinakailangan. Hindi mo kasalanan yon. Iilan lang naman ang nakakaalam na naglalakbay akong palihim. Siguradong si Prinsipe Gregory ang may pakana nito. Mahal na Ginoo, masyadong nagiging mayabang si Prinsipe Gregory. Dapat ba nating... Malakas si Prinsipe Gregory at mahilig magpaikot. Hindi pa tamang panahon ngayon. Patuloy mo pang hanapin ang ebidensya laban sa kanya. Pero bago yon, hanapin mo muna ang isang tao. Hanapin ko? Sino? Isang babae. Sadie, sigurado ka ba na magbubuntis na talaga ako ngayon? Miss, huwag kayong mag-alala. Sekreto ito mula pa noon para sa pagbubuntis. Talagang epektibo to. Ang saya rin pala ng experience ko sa kama kasama siya. Akala ko magagamit ko pa siya ng ilang beses. Pero ayos lang. Hindi pa tapos ang paghihigan ito. Isang gabi lang naman yon. Wala namang dapat ipag-alala. Miss, hinihintay na po kayong maghain ng tsaa sa harap? Inaabot ko ang tsaa sa iyo, Mama. Iniwan ni Steven pati sarili niyang nanay para lang sa titulo. Nakakahiya talaga. Hindi ba? Tinatawag niyang mama ang isang byuda, ang kapal ng mukha niya. Tama. Natapos na ni Steven ang pag-aalay ng tsaa. Ngayon naman, ikaw na ang susunod, Manugang. Emily, anong ibig mong sabihin dito? Dahil lang tinanggap ka ng asawa ko bilang nanay niya, ano naman ang kinalaman ko doon? Bakit kailangan kitang tawaging mama? Adopted son ko na ngayon si Steven. Bilang asawa niya, dapat mong igalang ako bilang biyenan mo. Sobrang pilit ng rason mo. Halos kaedad lang naman tayo. Gusto mo pang maging biyenan kita? Grabe ka, walang hiya ka talaga. Steven, narinig mo siya. Hindi sa ayaw kong tanggapin ang manugang na to. Si Elaine Winter kasi hindi siya pumapayag. Sa tingin ko, mas mabuting. Hayaan na lang. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan ko? Han, halatang hinihiya lang tayo ng babaeng to. Hindi mo ba nakikita? Ang kapal ng mukha mo. Tinanggap tayo ni Mama ng bukal sa loob, tapos ganyan pa ugali mo sa kanya. Humingi ka ng tawad kay Mama agad-agad. Kung hindi, makikipaghiwalay ako sa'yo at hindi mo na makikita ang mga bata. Ano namang silbi ng pagluhod-luhod lang? Hindi ko iinumin ang tsaanan. Inihandog sa ilalim ng malapit na kondisyon. Mama, pakitanggap naman po ang tsaa. Emily, anong ibig mong sabihin? Malinaw na sinadya mo yon. Manugang, mali ang iniisip mo. Bakit ko naman gagawin yun ng sadya? Siguro kanina, habang nag-alok ka ng tsaa, hindi ka taos puso. Hindi mo nga naingatan yung tasa. Kaya napunta sa'yo lahat. Tama na. Tiisin mo na lang. Lilipas din ito.
Isipin mo ang kinabukasan ni Jacob. Mama, pakiusap. Sienna, sapat na ang pakita mo. Pagod na ako ngayon. Pwede na kayong umalis. Huwag mong kalimutan, bukas ng umaga. Magbigay-pugay. Oh, Ma. Steven, anong tawag mo sa babaeng ito? Bakit ka tumatawag sa iba bilang nanay mo? Nandito pa ang tunay mong ina. Sinadya mo akong palayasin ngayon para naman magawa ito? Sadie, sa seremonya ng pag-ampon bukas, tiyak na gagawa ng paraan si Steven para palayuin si Mrs. Calder. Gumawa ka ng paraan para maibalik siya. Tama si Mrs. Calder. Sa totoo lang, isa lang dapat ang nanay ng isang tao. Kaya, Steven, mula ngayon, tawagin mo na lang ang matrona tiya para maiwasan ang kalituhan. Tama si Mama. Steven, ikaw! Anong nangyayari? Nagiging tiya ang isang tunay na ina. Talagang hindi ko maintindihan. Nakapagpalaki siya ng anak na walang utang na loob. Kung ako ang matrona, mas pipiliin ko nang tapusin na lang lahat. Bukod pa ron, iisa lang dapat ang may bahay ng pamilya para matigil ang chismes. Mula ngayon, si Tia, pupunta sa sambahan ng pamilya para magpagaling. Emily, gaga ka. Steven, tingnan mo ang tita mo. Anong gagawin natin? Dahil mahirap ang kalagayan ni Steven, paano kaya kung... Tama si Mama. Susundin ko ang utos ni Mama. Gets mo? Dalhin ang tita sa templo ng mga ninuno. Baliw ka. Lahat kayo, sira na. Mama, Bilisan nyo, tulungan si Matrona. Huwag magpatagal, oras na para pumunta sa templo ng mga ninuno. Mama. Sundan sila. Tanga ka talaga. Nagpapakatanga si Steven at pati ikaw. Pareho kayong tanga. Tinatawag niyang ibang tao na, Mama, bakit hindi mo siya pinigilan? Gusto mo bang magulo ang mundo? Mama, sinubukan ko siyang kausapin. Ayaw niya talaga makinig sa amin. Puro titulo at pera ang nasa isip niya. Mama, Elena, lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan ng Calder Manor. Pag nakuha ko na ang titulo ng Winslow Estate at nakuha ang kapangyarihan at yaman, magagawa nating kung ano man kay Emily. Balang araw, pagpipira-pirasuhin ko si Emily sa 1,000 piraso. Ginang, si Steven at Elaine, balak na kunin ang mana, at natatakot ako na gusto kanilang saktan. Paano kaya? Kung tayo ang mauna? Okay lang. May sarili akong paraan. Ang anak mo at manugang mo nandito para magbigay galang kay Mama. Ang bait ni Steven. Bilang nanay mo, natural lang na bigyan kita ng gantimpala. Pasok ka. Ako si Chloe Easton. Magandang araw, Mr. Calder. Emily, ano nang ibig mong sabihin? Gusto mo ba siyang magdala ng kabit? Hindi ako sang-ayon. Mali ang intindi mo, Emily. Ang gusto ko lang ay bigyan si Steven ng kasambahay na presentable. Malapit nang pumasok si Steven sa mundo ng propesyon. Kailangan niya ng taong maganda ang dating para alagaan siya. Kung hindi ba kahiya-hiya iyon para sa Winslow Estate? Wala na akong ibang malalapitan. Ang tanging gusto ko lang ay sumunod kay Mr. Calder at maalagaan siya ng mabuti. Hindi ko kailanman naisip na makipagkumpetensya sa'yo. Inisip mo na lahat, Ma. Salamat, Ma. Kung ganon, pinabati ko ang asawa ko sa pagkakaroon ng napakagaling na kasambahay. Huwag mong akalaing hindi ko nakikita ang nangyayari. Palihim ka bang gumagawa ng panlalandi? Mga babaeng ganyan na gustong umangat lang ang katawan? Uubusin ko kayong lahat. Chloe, huwag kang mag-alala.
May inihanda akong regalo sa kasal mo. Sa hinaharap, kung nandyan ka sa Calder Manor, at kahit isang hibla ng buhok mo ay masaktan, hindi ko palalampasin iyon. Ikaw, alagaan mo lang ng maayos si Steven. Huwag mo akong bibiguin. Oo, huwag kang mag-alala, madam. Huwag kang mainip. Ang totoong palabas ay magsisimula pa lang. Hindi ko inakala na si Emily ay ganito ka-generous. Pati ang wedding gift para sa kasambahay. Ang laki ng halaga. Mukhang tama talaga ang naging desisyon ko na. Piliin siya bilang nanay ko. Sir, itong sopas, ginawa ko talaga to para sa'yo. Tikman mo naman. Masarap ba? Honey, anong ginagawa mo kasama siya? Elaine, nabaliw ka na ba? Ang kapal ng mukha mong gumawa ng eksena sa opisina. Kung hindi ko kayang kontrolin ang babaeng yon, hindi ko ba kayang kontrolin ka? Sa kalagitnaan ng araw, hindi pa nga ganoon katagal, naakit ka na agad ng babaeng yon. Ano ba? Gabi na. Bakit ang lakas ng sigawan niyo? Mom. Kakakwento lang ni Elaine na may relasyon daw ako kay Chloe. Kaya, nagkaroon kami ng konting away. Steven, nung nagpakasal ka sa akin, sabi mo, sa buhay na to, ako lang daw ang mamahalin mo. Pero ngayon, sa harap ko na mismo, nakikipaglandian ka sa ibang babae. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Kung totoong nangyari, yung mga pangakong ginawa niya, malamang ilang beses na siyang tinamaan ng kidlat at wala nang natira. Elaine, grabe ka namang makapag-isip. Maniwala ka o hindi, pwede kitang hiwalayan ngayon mismo. Pakikipaghiwalay sa akin? Gusto mong magsugal? Nasasabihin ko sa lahat-lahat ng tungkol sa iyo? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong tinatagong sikreto. Kapag may nakaalam nito, pareho tayong lagot. Elaine, kanina lang nagpadala lang ako sa emosyon ko. Ilang taon na tayong kasal. Ang lalim na ng samahan natin. Paano ko naman matatapos ng ganun na lang? Sige, ganito. Manggako ka. Napalalayasin mo yung malanding si Chloe. Dito sa bahay. Ano bang ibig mong sabihin dito? Walang ginagawang masama si Chloe. Paano ko siya palalayasin sa Calder Manor nang walang dahilan? Kung ako ang tatanungin mo, Elaine, bilang asawa ni Steven, dapat mas maging malawak ang pangunawa mo. Si Chloe ay dinala ko rito. Kaya, pabayaan na lang natin siyang manatili sa Calder Manor bilang pangalawang asawa. Matutulungan ka rin niya sa mga gawaing bahay. Hindi pwede. Ako o siya lang ang pwedeng manatili. Isa lang sa amin ang dapat umalis. Ganon ba? Parang, wala ni isa sa inyo ang rumirespeto sa akin bilang nanay ninyo. Chloe, tara na. Ma, huwag ka sanang magalit. Hayaan mong kausapin ko si Elaine ng maayos. Elaine, isipin mo naman si Jacob. Huwag mong pabayaan ang mas malaking problema. Pumapayag ako. Ako na ang bahala, papayag na rin ako. Mas mabuti na yan. Simula ngayon, Chloe, Mali, si concubine Chloe. Ang pangalawang asawa ng Calder Manor. Mahal. Please, huwag kang pupunta kay Chloe. Huwag kang mag-alala. Nagpapanggap lang ako. Babalik din ako agad. Emily, sasagutin ko rin yung utang na loob mo. Balang araw. Ma, ang bait at malambing ni Chloe. Sobrang saya ko. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Ayos lang yan. Siguradong lumalapit siya sa akin para manghingi ng pera. Stephen, may iba ka pa ba? Ma? Kasi lately, nakikisalamuha ako sa mga bigatin. Medyo. Nagkulang ako sa pera ngayon. Alam mo naman, pag nakikihalubilo sa ganito, laging magastos.
Hindi yan problema. Lahat ng pagmamayari ko, mapupunta rin sa'yo balang araw. Ang mga Winslow, may daan-daang ektarya ng lupa sa labas ng lungsod. Pag dumating ang panahon, yung renta pa lang, sobrang laki na ng kita. Salamat, Ma. Sobrang inaasikaso mo talaga ako. Salamat lang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Masakit ang mga kamay ko lately. Hindi ko na nga mabitbit itong mangkok ng sabaw. Mahal, anong ginagawa mo? Emily, ang kapal ng mukha mo, babae. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Elaine, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Nagpapakita lang ako ng pagmamahal sa mama. Hindi ganyan dapat ang pakikitungo ng ina at anak. Kitang-kita naman may relasyon kayong dalawa. Sabin, ibinigay ko sa'yo ang lupa ng mabuti, pero insulto ang ibinabalik mo sa akin. Napakawalang utang na loob. Mukhang kailangan ko nang bawiin ulit ang lupa. Baka sabihin ng iba, pinapalampas ko lang ang manugang na walang respeto sa batas. Nababaliw ka na ba? Tumahimik ka. Mama, parang wala sa sarili si Elaine itong mga araw. Kung ano-ano lang ang sinasabi. Please, Mama, wag mo seryosohin ang sinasabi niya. Dahil humihina na ang katawan niya, hindi ko na siguro siya maaasahan sa mga gawain sa pamilya pati na ang suporta sa karera mo. Tama ka, Mama. Aalisin ko agad ang titulo ni Elaine bilang asawa ko. At ituturing na lang siyang kalaguyo. Han, ikaw. Elaine, huwag mo akong masamain. Ginawa ko lang yon para sa kapakanan ni Emily. Pag nakuha ko na ang buong mana niya, pinapangako ko, papatayin ko siya mismo. Totoo bang kaya mong patayin siya? Isang babaeng walang tagapagmana, wala nang halaga pag nawala na siya. Kaya, lahat mapupunta sa anak natin. Maganda ang punto mo. Sayang lang. Magkakaroon na rin ako ng anak. Hindi gagana. And plano mo. Kamahalan. Nahanap niyo na ba siya? Patawad, kamahalan. Dagdagan pa ang mga tao. Kahit hukayin niyo pa ang lupa ng 3 talampakan, kailangan, hanapin niyo siya para sa akin. Wow. Patawad po sa pag-usisa. Ano ba ang kasaysayan ng babaeng yun sa inyo? Kamahalan? Kapag nahanap na siya, dadakpin ba siya o may iba? Pangplano? Kapag nakita na siya, bantayan lang ng mabuti. Huwag siyang gulatin. Ninakaw niya. Ang pinaka-importanting bagay sa akin, ako. Mismo ang babawi noon sa kanya. Oh. Ma'am, may nangyaring masama. Nagkasakit si Binibining Lorenza. Ano? Dalhin mo ako sa kanya. Kamakailan, hindi ko masyadong naalagaan. Ipapadala na kita ngayon para gumaling ka ng maayos. Ma'am, huwag mo po akong paalisin. Ayoko pong bumalik. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong umalis, hindi kita pipilitin. Maingay man dito? Pero mas mabuti pa rin kaysa maglingkod sa dosa-doseng lalaki. Kasalanan ko ito. Hindi ko nagawang pag-aawayin si Master at ang asawa niya. Hindi pa halata, pero may lamat na sa pagitan nila. Balang araw, magagamit natin ito. Mag-focus ka lang sa paggaling. Huwag mo na isipin ang iba pa. Ito ang release papers mo at counting pera. Itago mo. Kapag gusto mo nang umalis, sabihin mo lang sa akin. Sipo. Emily, hintayin mo lang. Yari ka sa akin.
Chloe. Madam, napansin naming may sakit ka nitong mga nakaraang araw. Kaya luto namin itong pampakalma na sabaw para sa'yo. Grabe, sobrang bait talaga ni Miss Emily. Chloe, bakit? Chloe. Walang modo kang babae. Paano mo nagawang pumatay sa Calder Manor? Chloe. Itali siya. Dalhin siya sa High Court Abbey. Opo. Hindi ako yon. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi ako ang may gawa. Tama na. Manugang, anong ibig sabihin nito? Hindi pa natin nasisiyasat ang nangyari. Paano natin siya pwedeng agad hatulan at ipasa sa kanila? Paano kung sinadyang ilagay siya sa alanganin? Nilaglag? Emily, ang dami nang nakakita. Galing mo talagang magbigay ng pambihirang konsiderasyon sa isa lang sa atin. Si Sadie ang nagdala ng sabaw. Si Sadie rin ang nagdala ng mangkok. Pagkatapos inumin ni Chloe, namatay siya dahil nalason. Pwede bang peke iyon? Hiphog, sa ginagawa mong pagtatanggol sa kanya? Gusto mo bang baliktarin ang batas? Elaine, tigilan mo ang pagiging bastos. Mom. Elena, dapat mong galangin si Mom. Steven, sakto ang dating mo. Itong asawa mong maganda sobrang hindi maintindihan ang ginagawa. Gusto niyang isuko ang pinagkakatiwalaan ko sa mga pulis. Ang dami kong ginawa para sa Calder Manor. Pero hindi niyo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Ikaw, Steven, pinagkakatiwalaan mo ba ako bilang nanay mo? Mom, ano ba tong sinasabi mo? Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Steven, ikaw. Pero dahil ang dami nang nakakita, si Sadie pa rin ang pinakasuspetsa. Pero sa tingin ko, mas okay na sa pamilya muna natin ito resulahin kaysa tawagin ng mga polis para hindi mapahiya ang Calder Manor. Una, parang parusa na rin. Pangalawa, papatigil na ang mga chismis. Hindi ako sang-ayon. Ma, hindi ka pumapayag? Baka naman ikaw ang may pakanan nito? Elaine, bantayan mo ang bibig mo. Ako inutusan lang akong maghanap. Sa kwarto ni Madam, sa ilalim ng tray ng makeup, nakakita ako ng arsenic. Emily, ngayong may ebidensya na, buhay ang kapalit ng buhay, kailangan bayaran ng utang. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag to. Kalokohan. Ikaw naman talaga ang may gawa. Gumagawa ka lang ng palabas para kay Madam. Ano ang gusto mo? Siyempre, dadalhin ko kayong dalawa, ang amo at ang katulong, sa tanggapan ng mataas na hukuman. Kahit pa anak ka ng pamilya Winslow, kapag pumatay ka, hindi ka makakatakas sa batas. Wala na bang paraan para mapag-usapan to? Pag-usapan? Dahil sa dati nating pagkakaibigan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka. Tanggapin mo ang parusa ng pamilya. Baka sakaling pag-isipan kong pagbigyan ng buhay mong walang kwenta. Ganon pala. At ikaw naman, Steven. Anong masasabi mo? Kapag may hawak kay Emily, mas madali na siyang kontrolin. Ma, syempre sa panig mo ako. Ang kaso, buhay na ang nakataya dito. Medyo alangan ako ngayon. Bilang nanay mo, hinding-hindi kita ilalagay sa alanganin. Elena, lumuhod ka na ngayon din. Ikaw, walang hiya ka. Anong sinabi mo? Ito ang ebidensya na ikaw mismo ang nag-utos sa pinsan mo doon sa Renewal Clinic na bumili ng arsenic. At ito ang mga liham niyo sa isa't isa. Akala ko binili mo to para saktan ako. Hindi ko inakala na si Chloe ang nasasaktan. Kalokohan, itong mga bagay na to, malinaw na nahanap sa kwarto mo. Anong kinalaman yan sa akin? Pwede akong magpatunay. 3 araw na ang nakalipas. Ang yaya ng panganay na binibining amo. Ang nag-abot sa akin ng pakete ng gamot at inutusan akong palihim na ilagay yon sa draw ng vanity ni Madam. Noong mga oras na yon, hindi ko alam na lason pala iyon at akala ko lang, karaniwang gamot lang siya. Pinarangalan pa nga ako ng panganay na binibining amo ng gintong hairpin. Karapat-dapat lang akong mamatay. Hindi ba ito yung hairpin na paborito mo? Elena. Ang kapal naman ng mukha mo. Sinubukan mong patayin si Madam at pinagbibintangan mo pa ang ginang ng bahay.
Lahat ng ginawa mo ay may katapat na kamatayan. Iyong isa diyan, dalhin ang malisyosang babaeng yan palayo. Dalhin agad siya sa tanggapan ng mataas na mahistrado. Steven, maawa ka naman sa akin. Hindi ko kayang pumunta roon. Lahat ng ginawa ko para sa'yo yon. Hindi ko kaya. Madam, pakikalma po kayo. Kapag umabot to sa korte, paano na ang reputasyon ng pamilya Calder? Bukod pa ron, kakasimula lang ng career ko. Umasa po akong magpapakita kayo ng awa. Sapat na ang parusa ayon sa mga patakaran ng pamilya. Hindi ka na ba nagdadalawang isip? Kanina lang, lahat ng sinabi mo. Para protektahan siya. Baka naman. Kasabwat ka niya? O baka naman, takot ka lang na madamay ka niya kapag nalaman ng mga autoridad? Ayokong magkaroon ng anak na sangkot sa pagbatay. Hindi ko kayang mawala ang pagiging tagapagmana ko at suporta mula sa Winslow Estate. Mukhang kailangan kong isakripisyo ang iba para maligtas ko ang sarili ko. Naiintindihan ko. Steven, huwag kang magpaloko sa kanya. Nagsisinungaling siya sa'yo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero nagagawa mo pang magsalita ng kalokohan. Ikaw diyan. Italy ang panganay na binibining amo, at ipasa siya kay Madam para sa parusa. Steven, ang kapal ng mukha mong plastic ka. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagsilang ng mga anak mo? At sino ang nakikipagkunwari sa'yo? Emily, napakatanga mo talaga. Sabihin ko sa'yo, ang lalaking tinatawag mong anak mo ay sa totoo lang. Malandi, manahimik ka. Mas mabuti pa kung mawala na ang sinungaling mong bibig. Kalimutan mo na, ibenta mo na lang siya. Hindi na kailangan pa siya isumbong. Ang bait mo naman, ma. Kailangan ko pang asikasuhin ang libing ni Kilroy. Ikaw na ang bahala dito. Oh. Hindi ako makapagsalita, pero kaya ko pa ring magsulat. Kailangan kong iparating ang katotohanan kay Emily. Ipapalabas kong magpataya ng magkalaguyo. Akala mo ba, dahil hindi ka makapagsalita, pwede ka pa ring magsulat? Pwede kong baliin ang mga litid ng kamay at paa mo para hindi ka na makapagsulat. Tama na ang pagsusulat. Sino mang hahadlang sa akin? Kailangan mamatay. Ma, anong meron? Ma, Yakap, ayos lang ako. kapag nagtagumpay na ako, bibilhan kita ng kahit ilan pa, ma. Mabait ka dapat, ha? Dahil napakasama at walang puso ni Steven, hindi talaga ako pwedeng magpakakampante. Mukhang, kailangan kong ayusin agad to. Mahal na Ginoo. Nalaman kong ang prinsesa ni Prinsipe Gregory ay malapit sa pamilya Calder. Pero hindi pa rin natin alam kung kasali ang pamilya Calder sa mga usaping politika. Pero, Ituloy mo. yung babaeng pinahanap ninyo noong nakaraan, natagpuan na rin po. Sino siya? Dalhin mo agad ako sa kanya. Siya ang batang ginang ng pamilya Calder. Emily Winslow. Yung matalinong ate. So asawa na pala siya ng iba. Mukhang kailangan kong gumamit ng konting diskarte. Kamahalan, totoo ba talagang balak mong agawin ang asawa ng iba? Bakit hindi? Pwede mo naman gawin pero wala namang dahilan. Yung asawa niya. Patay na. Patay na? Wa- Buti na lang at patay na siya. Ihanda mo na ang lahat. Pupunta ako sa Calder Manor. Kamahalan, totoo na palang umiibig ka na. Ayos yan. Tigilan mo ang drama mo. Ginagamit ko lang ang pagkakataon para mapalapit kay Emily. Para mag-imbestiga kung ang Calder Manor ay kasabwat ni Prinsipe Gregory. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa kanya. Makikinig ako. Iimbestigahan mo? Dati sinabi mong yung pinakamahalagang bagay sa'yo ay ninakaw. Sa tingin ko yung ninakaw ay malinaw na puso ni Kamahalan. Ma, naging masipag ganitong mga nakaraan. Itong soup ng pugad ng ibon. Masustansya ito. Ngayong nandito na ako, para pagsilbihan ka, sana pwede na rin akong ma-promote sa trabaho ko.
Sa ganung paraan, hindi mo na ako ikakahiya, pati ang Winslow Estate. Ganoon din ang iniisip ko. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat sa Winslow Estate. Pagkatapos ng opisyal na review, mapopromote ka ng 3 rango. Salamat po, Ma, sa suporta mo. Ibibigay ko ang lahat. At hindi kita bibiguin. Emily, walang hiya ka talaga. Paano mo nagawa nakawin ang anak ko? Magbabayad ka talaga nito. Napakabobo ng babae na yon. Ang matagal ko nang inaasam na magandang kinabukasan hindi pwedeng sirain ng babaeng yon. Tanga ka talaga! Paano mo nabantayan si tita? Hinayaan mo siyang lumabas, tapos inistorbo si Ma. Dalhin mo agad siya, para makapagpahinga siya. Subukan mong lumapit. At sino ka naman? Ako si Yaya Diane, ang personal na tagapag-alaga ng prinsesang asawa ni Prinsipe Gregory. Narinig ng kanyang kamahalan ang nakakahiya at katawa-tawang iskandalo na ang hipag ay inaampon ang bayaw bilang sariling anak. Habang siya'y bumibisita sa simbahan, sobrang galit niya ngayon. Ang bansa natin ay nakatayo sa halaga ng pamilya at inuuna natin ang etika at kaayusan sa lipunan. Paano mo nagawang maging padalos-dalos? Nasaan ang respeto mo sa tamang asal at disiplina ng angkan? Sa nakaraang buhay ko, ang Angkan Calder, ay naging malalim ang pagkakaugnay sa ari-arian ni Prinsipe Gregory. Ginamit nila ang mga okasyon sa lipunan bilang dahilan para linlangin ako at mawalan ng malaking pera. Buti na lang, sa buhay na ito, may ingat na ako. Ano ba talaga ang gusto mo, Yaya Diane? Emily, kahit pa ikaw ang anak ni Ginang Winslow, dapat kang parusahan ng mabigat dahil dito. Pero hindi ko naman. Naisip ang pag-aampon. Si Steven ang may pakana. Dahil sa respeto niya sa yumaong asawa ko, bukal sa loob niyang nagboluntaryo na ako ang mag-ampon sa kanya. Maraming tao sa Angkan Calder ang makakapagpatunay sa bagay na to. Kung may kailangang parusahan, dapat siya munang mauna. Tama ba? Aking mahal na anak? Akin namang desisyon ang bagay na to. Tinatanggap ko kung anumang parusa. Ang ipataw sa akin. Dahil hindi tama ito, walang bisa ang lahat. Pero bilang isang biyuda, paano mo namang nagawang parusahan ng ganon ang sarili mong hibag? Ganun ba? Yaya Diane, ano ba ang kasalanan ng basta-basta na lang kumikilos labas sa batas? Sabi ng kanyang kamahalan, ang pagkuha ng batas sa sariling kamay ay pagsuway sa batas at dapat patawan ng kamatayan. Hindi naman ako tumutol. Pero si Steven ang talagang nagparusa kay Elaine. Siya mismo ang nambali ng kamay niya at siya rin mismo ang nagpalayas sa kanya. Ina ako ni Steven, kaya natural lang na masaktan ako. Pero anak din ako ni Ginang Winslow. At alam ko ang mas malaking kabutihan. Kung gusto niyong pairalin ang batas ngayon, pakipapatay muna si Steven. Tita, hanggang kailan mo itutuloy tong kalokohan na to? Lahat o kasalanan ng malanding Emily na yon. Siya ang nagudyok sa lahat ng ito. Nalito lang talaga si Steven. Naakit siya ng babae na yon. Tama yan. Ang ama ang dapat sisihin kapag kulang sa disiplina ang anak. Mrs. Winslow, dahil inako ka ni Steven bilang ina niya, kapag napariwara siya, ikaw, bilang nanay niya, may kasalanan ka rin. Masama ang pagpapabaya at kinukonsinti pa ang karahasan. Parehong kasalanan yan. Ipinag-utos ng prinsesa consort na lahat ng lumalabag sa batas ay dapat parusahan. Ano ngayon? Tapat ang anak ko. Hindi niya basta-basta. Papayagang maparusahan ang nanay niya. Diba, Steven? Siyempre. Yaya, kung may parusa man, ibigay mo na lahat sa akin. Steven, nasisiraan ka na ba? Bakit mo ipinagtatanggol ang malanding yan? Ako ang tunay mong ina. Tita, tama na. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasok sa gulo na to. Yaya, parusahan mo silang dalawa. Parusahan mo ng todo. Ipinag-utos ng prinsesa consort na lahat ay dapat parusahan. Walang pwedeng pumalit para sa iba. Nagkamali si Mrs. Winslow, kaya kailangan ko siyang parusahan para kay prinsesa consort. Madam, nandito na po ang commander ng Secret Service, si Lord Jonathan. Magandang araw, Commander. Siya yon. Hindi ko akalaing siya pala ang commander ng Secret Service. Gino Calder, nandito ako sa utos ng opisyal para magbantay sa lahat ng opisyal. Sa mga susunod na araw, mananatili ako sa Calder Manor kaya medyo istorbo ako sa inyo. Ibig sabihin, totoo pala yung sinabi ni Emily tungkol sa pangangasiwa ng opisyal. Mukhang totoo rin pala. Ang triple na promosyon ko.
Ang pagdating ng Commander ay malaking karangalan sa Calder Manor. Aalis muna ako para ihanda ang lahat ng kailangan. Ano bang ginagawa ng yaya dito? Baka naman, may illegal na nangyayari sa bahay na to? Kailangan bang magparusa ng pisikal? Kung ganun, bilang tagapamahala ng mga opisyal, dapat imbestigahan ko to para sa inyo. Yaya, pinapahalagahan ko ang kabutihan ng Princess Consort. Siyempre, magpapasalamat ako sa kanya mamaya. Sundan mo ako dito. Pasensya na, Commander. Hindi alam ng mga babae dito ang tamang asal. Nakaabala sila sa iyo. Aalis muna ako para ihanda ang pinakamagandang kwarto ng bisita. Sisiguraduhin kong komportable ka. Pwede ba? Naihatid ako ni Madam, may ilang lumang usapin tungkol kay Wyatt na gusto ko pang itanong sa kanya. Kaya. Istorbohin ko muna si Mom. Ano bang niluluto niyan talaga? Ginawang Jonathan. Sundan mo ako. Madam, nagkita na ba tayo dati? Hindi pa. Ganun ba? Pero parang pamilyar ang itsura mo sa akin. Parang yung Fox Fairy na hinahanap ko. Sa panaginip ko ng 1,000 beses. Dapat kang mahimasmasan muna bago ka magsalita. Ate, nagagalit ka lang kasi napahiya ka. Kuya, dapat mas kaunti ang binabasa mong nobela. Para hindi ka lang mangarap ng gising at mawala ang respeto mo sa sarili. Oh, tama ka namang pagalitan ako, Madam. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kuya, ano nga ba ang mahalagang bagay tungkol sa yumaong asawa ko? Pakibilisan mo na lang ang tanong. Ang dami ko pang kailangang asikasuhin sa bahay. Hindi ako pwedeng magtagal. Gusto ko sanang malaman kung kayo ng yumaong Wyatt ay nagmahalan talaga. Hindi ko inakala na ang commander ng guard ay sumobra sa pagpapakialam na maging interesado sa pribadong buhay ng iba. So, nagmahalan ba kayo o hindi? Ang yumaong asawa ko ay isang mabait at edukadong tao. Maingat siya at maalaga. Tinuring niya akong mabuti. Sa amin, sobrang nagmahalan kami. Maganda. Kung ganon dahil nagmahalan kayo at maaga siyang namatay, iniisip ko, Madam, sobrang nasaktan ka siguro. Hindi ka naman siguro gumawa nang hindi tama, di ba? Siyempre, kung wala ka ng ibang tanong, kuya, alis na ako. Kuya, ang babaeng ito, sobrang walang utang na loob. Gusto mo ba? Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Magagamit pa natin siya. Wow. Interesante. Sakto sa inaasahan ko mula sa babaeng pinili ko. Nakilala niya ako. Gusto pa niyang ituloy ang palihim naming relasyon. Walang karan. Gusto ko lang talaga ng anak. Ayoko namang magkaroon ng obligasyon sa tatay ng bata. Hindi na tayo pwedeng magpaliban pa. Kahit matagal ko nang hinahanap ng ebidensya laban kay Steven, ay solid ang depensa niya. Para mag-panic siya, kailangan natin ng matindi. At gagamitin ko ang pagkakataong to. Para tanggalin ang commander. Ma, Bakit ka nandito, Steven? may mahalaga akong gustong pag-usapan. Tara, pasok muna tayo sa loob. Napaka-considerate mo, Steven. Ma, naalala ko, oras na para kolektahin ang renta mula sa mga property at mga pwesto. Kaya, hindi ba dapat ibigay na nila sa akin? Ibinibigay ko na sana agad sa'yo. Salamat, Ma. Ma, anong ginagawa mo?
Steven, sa'yo talaga yan dapat. Pero hindi na ngayon. Ngayon, kailangan ko na silang itabi para sa sarili niyang anak. Ma, anong pinagsasabi mo? Hindi ba anak mo ako? Ang tinutukoy ko ay ang batang nasa tiyan ko. Anak ito ng asawa ko, Wyatt. Sarili kong laman at dugo. Bago siya pumunta sa timog, buntis na ako noon. Ano? Anak ng yumaong asawa niya ang dinadala niya. Ang dali naman yan. Buntis ka? Hindi pwede yan. Walang paraan. Imposible. Ikaw ay kuya ni Wyatt, hindi ikaw si Wyatt. Paano mo malalaman kung anong nangyayari sa kwarto namin? Sigurado kang hindi pwede? Ang alam ko lang, kayo ng kapatid ko nagaway dahil gusto niyang magkababae. Umalis siya ng bahay. Na masama ang loob. Paano pa siya magkakagustong makisiping sa'yo? Steven, may asawa ka. Na at anak. Hindi mo pa rin bagets ang mag-asawa? Nag-aaway ang mag-asawa, tapos pati din. Kahit gaano pa palala ang away. Isang gabi ng lambingan, tapos na ang lahat. Madalas ganyan. Kaya magbuntis? Normal lang iyan. Bakit ngayon mo lang? Sinabi? Buntis? Emily, sino niloloko mo? Patay na si Wyatt, matagal na. Kitang-kita naman na hindi mo kinayang mag-isa at nagkaroon ka ng kalaguyo. Sino kaya? Ang ama ng dinadala mo. Ngayon gusto mo pang idikit sa Calder Manor. Wala kang hiya. Masigla ngayon sa manor ni ginawang Calder. Pasensiya ka na, Lord Jonathan. Pero tungkol ito sa tagapagmana ng Calder, kaya kailangan naming mag-ingat. Tama ka naman. Pero kung gusto ninyong malaman kung kailan siya nagdalang tao, tawagin niyo lang ang doktor. Tama naman. Doktor, may tao ba dyan? Tawagin mo agad ang doktor. Simula pa noon, si Dr. Franklin na ang tumitingin sa pamilya natin. Siguraduhin ninyong tama ang diagnosis niya kung ilang buwan na siya buntis. Sandali lang. Palagi mo namang iniisip na inagaw ko ang anak mo sa'yo. Gustong-gusto mo sigurong makita akong mamatay. Hindi ako nagtitiwala sa doktor na tinawag mo. May tao ba dyan? Tawagan mo si Dr. Hank mula sa Mercy Hall. Kilala siya sa pagiging tapat. Alam yan ng lahat dito sa barangay. Mercy Hall? Sino bang nakakaalam kung nabigyan mo na sila ng lagay? Hindi ako sang-ayon. Dahil may alinlangan tayo pareho, may naisip akong paraan. Si Dr. Marty, doktor ng korte, ay napakahusay. Nagkakataon ding nasa Southside siya ngayon at nagpapagamot ng mga tao. Bakit hindi siya na lang ang mag-check ng pulso niya? Sigurado akong wala nang magdududa sa pagiging patas niya. Sundin natin ang sinabi mo. Salamat po sa tulong ninyo, sir. Oh, Ako pa nga ang nagsabing buntis ako sa anak ng iba. Siguro, umatras na siya ngayon. Kita mo sa itsura ng mukha niya, hindi na ako nagtataka. Tama nga ang hinala ko. Posibleng hindi Calder ang batang dinadala niya. Doktor, ano ang resulta? Totoong buntis nga ang babae. Walang duda na may dinadala siya. Ngayon, ilang buwan na kaya siya? So iyon pala talaga ang plano niya mula pa simula. Mahigit 2 buwan na. Malaki ang posibilidad na lalaki ang magiging anak. Ano? Steven, tingnan mo. Buntis na ako ngayon. Tama ka, ma? Ang saya ng balitang to. Ang batang to. Magiging bunso ko na mula ngayon. Aalagaan ko siya ng mabuti. Pero, dahil sobrang bata pa ang bata, sa hinaharap, kailangan pa rin niya ikaw. At ako bilang kuya niya, para supportahan siya. Pinapalaki mo ako ngayon. Hindi ba para ihanda ang landas para sa kinabukasan ng batang to? Si Steven walang awa. Kapag pinilit ko siya, mawawala na ang sayang paglokloko sa kanya. Mukhang pabor si Lord Jonathan sa panic ko. Maraming pagkakataon. Tama ka. Kaya itong mga bagay na to, ikaw na ang bahala. Huwag mo akong bibiguin at ang hindi pa ipinapanganak na kapatid mo. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi ko bibiguin ang mga inaasahan mo. Tita, pagod na si ma. Hayaan mo siyang makapagpahinga ng mabuti.
Lord Jonathan, may iba pa po ba? Hindi pa kita nababati, Mrs. Calder. Sa pagkuha ng gusto mo, sa wakas. Anong ibig mong sabihin, Lord Jonathan? Hindi ko maintindihan. Ma'am, malinaw na 1 buwan pa lang ang pagbubuntis ninyo. Ang batang dinadala mo, kanino ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil alam na ng lahat ngayon, akin ang batang to. Bilang ama, gusto kong gawing opisyal ang lahat. Emily, pakakasalan kita. Gusto kong bigyan ng bata ng tamang pagkakakilanlan. Ano sabihin? Hindi mangyayari. Kaya kong maghintay. Pero bago yon, kailangan mong tiyakin na ligtas ka at ang bata. Say, Steven, delikadong tao yan. Yung ginawa mo kanina, medyo alanganin talaga. Lord Jonathan, alam mong delikado si Steven, pero lumipat ka pa rin sa Calder Manor. Sigurado akong may ibang dahilan ka pa. Ano bang pakay mo? Ako? Ikaw ang gusto ko, syempre. Lord Jonathan, diretsuin na natin. Wala akong pakialam sa mga balak mo. Matutulungan kita. At ikaw, bilang ama ng batang to, at Commander Ench Magagard, syempre hindi ka papayag na masaktan lang ang babae mo habang pinapanood mo lang. Tama ba? Ganun pala. Kaya pala hindi ka natatakot na malaman nilang buntis ka. Ginagamit mo ako. Ginagamit mo ako. Para protektahan ka at ang bata. Para may kunwaring rason at para linisin ang daan. Oh. Ginagamit talaga kita. Ang commander ng mga guard na may ganitong kalakas na pwesto. Sayang naman kung hindi gagamitin. Hindi ka ba natatakot? Na may iba akong plano? Walang dapat katakutan sa lalaking sobrang lambing sa kama. Nakakapagod pala talagang maging buntis. Pagod na ako. Kung ganun, madam. Magpahinga ka muna. Babalik na lang ako. Para makita kayo ng baby sa susunod na araw. Kahit ano pa ang gusto ni Jonathan, hindi niya ako sasaktan. Steven, dahil naglakas loob kang gawin to sa anak ko, hihintayin kitang ikaw mismo ang magpalibing sa sarili mo. Steven, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung nasa sinapupunan ni Emily, anak mo ba talaga yon? Kahit kanino pa yan, hindi pwedeng iluwal ang batang ito. Pagdating ng oras, kapag nawala na ang bata, magiging byuda na lang si Emily. Tapos, ano ba ang gulo na pwedeng idulot niya? Tapos, yung mga regalo sa kasal niya, at ang impluensya ng Winslow Estate, akin lang mapupunta lahat yon. Wala siyang magagawa kundi umasa sa akin. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag mo siyang tawaging mama. Niloloko ka lang niya. Hindi mo ba alam yon? Hindi ganun kabigat maglaro si Emily. Minsan lang siyang madapa. Pero ikaw, alam mong may balak ako sa kanya. Bakit mo tinatawag siyang mama? Paulit-ulit kang pumupunta dito para manggulo sa amin. Steven, ginagawa ko to para sa'yo rin. Para sa akin? Alam mo ba talaga kung ano ang tunay na makakabuti sa akin? Sa pagpanigurado lang na mamamatay ang anak ni Emily at ako lang ang nag-iisang anak niya, doon lang magiging pabor sa akin talaga. Tama, ang siguraduhin na ako lang ang nag-iisang anak niya, yun lang talaga ang mahalaga. Nakakagulat ang pasensya ni Steven. At hindi pa siya kumikilos. Sino ka? Ako ang taong papatay sa'yo. Nahuli na kita.
Walang makakasakit sa nanay ko. Alam kong si Steven ay pwedeng kumalabit ng gatilyo anumang oras. Kaya sobrang nag-iingat talaga ako. Parang gusto mo nang mamatay. Panatilihin silang buhay. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa'yo? Sinasabi ko na, dapat mong aminin na. Kung hindi mo aaminin, ang susunod na tira ko diretso na to sa puso mo. Punyeta ka, ang lakas ng loob mong galitin ang nanay ko. Patay ka na. Steven, bakit ka nagmamadali? Baka naman natatakot kang mabanggit ang pangalan mo. Kung traitor ako, hindi ako gagawa ng ganun kanina. Pinag-iisipan mong may ginagawa akong kalokohan sa likod mo? Kung ganyan mo ako pagdududahan, ngayon, ipapakita ko ang pagkawalang sala ko kahit buhay ko pa ang kapalit. Kapag namatay ka ngayon, maniniwala akong wala kang kasalanan. Steven. Emily, ang sama mo talagang babae ka. Ang gusto mo lang ay mamatay kaming dalawa. Steven, imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mo siya kung sino talaga siya. Tigilan mo nang maging tanga. Sumpa ko sa Diyos, wala akong ginagawa laban sa inyo. Kung hindi ikaw ang nagpadala sa kanila, sabihin mo na lang, bakit naman may mga killer na sumugod para patayin si Madam? Kung sino man siya, kahit sino pang sumubok manakit kay Mama, dapat lang pirasuin. Boss, ito po ang nakuha sa lalaking nakaitim. Ano to? Hindi ba ito? Yung perang withdraw ng nakababatang amo galing sa account kamakailan lang. Hayop ka! Tigilan mo yung mga kalokohan mo. Nandito ang record, di ba? Para matapatan ka sa buhay na to, paano nga ba hindi ako maglalagay ng mga tao ko sa paligid mo? Ano pa bang masasabi mo? Steven, bilang isang opisyal ng gobyerno, ang paggamit ng ganitong paraan laban sa sarili mong ina, ang bagay na to, kailangan kong i-report kay mahal na hari para siguradong maparusahan ka. Hindi na kailangan pang idamay ang gobyerno. Ma'am, bakit? Kinakampihan mo siya? Ang Imperial Guard. Maraming klase ng parusa. Yung sinabing human pig ni Steven parang swak na swak talaga. Hindi agad ikamamatay ng tao, pero magbibigay ng matinding sakit. Tamang-tama yan. Para sa traitor. Tama si Ma'am. Kung ganon, una, puputulin natin ang mga braso at paa, tapos tatanggalin ang mga mata, babaklasin ang dila, bubulagin ang pandinig, at sa huli, itapon sa kulungan ng baboy para pahirapan ng araw at gabi. Sa ganong paraan, magmamakaawa sila para mabuhay, pero ang mamatay, hindi pwedeng mangyari. Sumpa ko sa Diyos. Sumpa ko sa Diyos. Hindi ako yon. Siya yon. Siya ang nag-utos sa akin tulungan siyang mag-withdraw ng pera. Wala akong alam. Steven, nasiraan ka na ba ng bait? Aakusahan mo talaga ako? Hindi kita inaakusahan. Ikaw talaga. Paano mangyayari yon? Si Matron ang gumawa nun. Naalala ko, na si Matron ang pinakamahal ang anak niyang si Wyatt. Paano niya magagawang maging ganon kalupit na saktan ang sarili nilang kadugo ng pamilya Calder? May bagay kang hindi alam. Simulat sa pool, duda na si Matron sa pagkakakilanlan ng dinadala mong anak. Nagdududa rin siya kay Lord Jonathan, kaya umabot siya sa ganito. Steven, ikaw nanay mo ako. Dahil lang sa kayamanan at kapangyarihan, pinagbibintangan mo ko. Mas masahol ka pa sa hayop mismo. Emily, sa totoo lang, hindi si Steven too. Siya. Kung hindi ako si Steven, sino pa kaya ako? Patay na si Wyatt. Kung may mangyari sa akin, tapos na ang Calder Manor. Nakikiusap ako. Maawa ka naman sa Calder Manor. Mag-sorry ka na lang. Oh. Ako ang may gawa ng lahat. Walang kinalaman dito si Steven. Mrs. Calder, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ito.
Sa mata ng Secret Service, hindi kami pumapayag sa kahit anong kasinungalingan. Ginoong Jonathan, matanda na si Matrong Calder. Patawarin niyo na siya sa pansamantalang pagkakamali niya at sana pagaanin niyo ang trato sa kanya. Mga lalaki, dalhin niyo na si Mrs. Calder. Palayo. Opo. Sa buong buhay ko, ang pinaka-nagsisihan ko ay ang isilang ang isang walang pusong halimaw na gaya mo. Simula ngayon, putol na ang relasyon natin bilang mag-ina. Mas mabuting mag-ingat ka na lang. Para-paraan na lang. Bahala na kung magunaw man ang mundo. Hindi ako mali. Si Steven, literal na demonyo yon. Kaya niyang isakripisyo pati nanay niya. Simula ngayon, dapat mas mag-ingat pa tayo. Lady Fox, ngayon, ang laki ng tulong ko sa'yo. Hindi mo ba't dapat mo akong pasalamatan ng maayos? Bihira lang ang pwedeng. Magpandar ng elite guard. Sino ba talaga siya? Pero, isinugal din niya ang buhay niya para iligtas ako ngayon. Kaya halatang wala siyang masamang balak sa akin. Lady Fox, bakit dead ka sa'kin? Gusto kong maging ama ng anak mo. Walang pag-asa yon. See, fine. E di ako, isang halik na lang. Ang gusto ko. Ate, ang sama mo talaga. Pero gusto ko yon. Walang hiya. Mag-ingat ka. Delikado si Steven. Napakatuso niya. Natalo siya ngayon. Sigurado maghahanap siya ng ganti. Nag-aalala ka sa akin, ate? Bakit hindi ka? 8, pakasalan mo na lang ako. Sa panaginip mo lang. Basta kasama ko ang sexy kong babae. Kahit panaginip lang, okay na yon sa akin. Sir, Baka dahil lang sa init kanina. Hindi ako mahuhulog sa kanya, sigurado. Ano yon? maingat talaga si Prince Gregory. Hindi siya dumidiretso mag-contact sa Calder Manor. Naiintindihan. Magpatuloy ka sa investigasyon. Oo. Prince Gregory. So nandito siya para mangolekta ng ebidensya laban kay Prince Gregory. Niligtas niya ako. Kung matutulungan ko siya, parang pantay na kami. Mukhang may alam na si Emily. Masyado ng delikado. Ipagpatuloy yung dating plano. Pero dahil na-promote na ako, sasamantalahin ko na. Papatayin ko siya. Pero may suporta na siya mula kay Lord Jonathan. Hindi siya basta-basta. Ang natitira lang na paraan ay mag-take ng risk. Kailangan kong makahanap ng planong siguradong magtatagumpay. Yung malilinis si Emily at pati yung investigador matatanggal din. Ibigay mo tong sulat kay Yaya Diane. Sabihin mo na inanyayahan ng matrona ang princess consort sa manor sa loob ng 3 araw para makita ang mga bulaklak. Tapos Nasaan si Matron? Hindi ba siya ang nag-imbita sa akin dito sa hardin ngayon? Princess Consort, buti na lang at nandito ka na. Si Emily ay may relasyon sa isang Imperial Guard.
Nalaman ni Mama at sobrang nabigla siya, kaya nagkasakit siya. Hindi na siya makabangon sa kama ngayon. Grabe naman ito. Paano niya nagawang gumawa ng kalaswaan dito? Honey, biglang nagkasakit si Lord Jonathan. Paki-check naman siya. Anong meron? Jonathan, nasisiraan ka ba ng bait? Ate, nadrug ako. Pwede ba? Maawa ka naman sa akin. Ate, hindi ka lang basta malanding babae, pero isa ka ring palaban na dalaga na marunong mangalmot. May tao sa labas. Bakit ka natatakot? Nandito na nga tayo. Sa liwanag ng araw, naglalakas loob ka makipagrelasyon dito mismo sa Calder Manor? Grabe, ang kahihiyan nito. Putasan ang pinto. Oh. Prinsesa, tingnan niyo. Lahat ng sinabi ko, totoo. Kinakapitan ng guard ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Dito sa Calder Manor, parang akala nila sila ang batas. Yaya Diane. Oh. Hilahin mo ang dalawang makasalanan na ito at parusahan sila sa harap ng lahat. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa namin? Huli kayo sa akto, di ba? Dahil sa kahayupang ginawa niyo, paano niyo pa nagawa? Anong kung anong ginagawa namin? Isang tauhan lang. Naglalakas loob makialam sa mga gawain ng Calder Manor? Sino ang nagbigay ng tapang sa'yo? Kung ganon, bilang prinsesang konsorte, may karapatan ba akong disiplinahin ka? Magandang araw, prinsesang konsorte. Pero, anak pa rin ako ni Lord Winslow. Sa sandaling natulog ako, nadala mo na agad lahat ng taong ito at basta-basta kang pumasok. Hindi ba mali yun, sa tingin mo? Prinsesang konsorte, tingnan niyo. Sinturon ito ng lalaki. Siguradong iniwan ito ng Imperial Guard na yon. May matibay tayong ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magpapalusot ngayon. Bilang prinsesang konsorte, hindi ko matitiis ang ganitong kahiya-hiya at maruming gawain. Ngayong araw, ako na ang kikilos para sa Calder Manor. At lilinisin ko ang lahat ng kalat. Prinsesang konsorte, magpakalma po kayo. Pero si Emily ay nagdadala ng bata. Ang batang yan ay magdadala lang ng kahihiyan sa pamilya. Mga gwardya, hawakan niyo siya. At alisinong, ipatanggal ang bata. Dumating na ang kanyang kamahalan. Jonathan, siya pala ang kanyang kamahalan. Kaya naman pala kaya niyang utusan ang mga imperial na gwardiya. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Hindi ko hahayaang makita mo ang anak natin na hindi pa ipinapanganak. Ate, ang laki ng problema mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang solusyonan lahat ng yan. Huwag kang mag-alala.
Hula ko pa lang noon. Gusto ni Stefan gamitin si Prinsipe Gregory at ang impluensya ng consort ng prinsesa. Napansin ko rin na hindi tinamaan ng gamot si Jonathan. Sinadyang sumabay ako sa drama niya para magamit ang mga imperial na gwardiya at tapusin na ang usaping ito. Pero si Jonathan, paano naging kanyang kamahalan siya? Pagbati po, kanyang kamahalan. Ginang, pwede na po kayong tumayo. Pwede ka nang tumayo. Hindi ba imperial na gwardiya lang siya? Paano siya naging kanyang kamahalan? Tapos na ako. Lady Serenity, anong ginagawa mo rito? Mahal na hari. Si Emily ay may kalaguyo. Sinira niya ang dangal ng pamilya natin. Mahigpit ang mga batas natin. Para sa ganitong bagay, ayon sa tradisyon ng pamilya, dapat siyang lunurin. Pero ang lalaking tinutukoy mo, ako iyon. Mahal na hari, nagbibiro kayo. Kayo ang pinuno ng lahat. Pwede niyong makuha kahit sinong babae gusto niyo. Bakit gusto niyo siya? Isang balo? Gusto ko lang talaga siya. Anong meron? May problema ka ba, Lady Serenity? Oh, meron bang iba? Hindi ko kayang maglakas loob. Kahit kayo ay ang hari, dapat pa rin kayong sumunod sa tradisyon ng pamilya. Ang agaw-asawa ay magdadala ng kahihiyan sa royal family. Bilang nakatatanda sa iyo, responsibilidad kong babalaan ka. Huwag mong tahakin ang maling landas. Princess Consort, hindi tama iyon. Hindi ba alam mo na ang asawa ko, si Wyatt Calder, ay matagal nang patay? Ngayon na ako'y isang balo, paano maaring? Akusahan ng hari na nangaagaw ng asawa ng iba? Mahal na hari, sinabi mismo ng Princess Consort na ipapatay niya ako sa palo at pati anak ko ay papatayin niya. Pinahiya pa ako ni Nanay Diane. Sino mang mangahas na sakta ng babae ko at ang anak niya sa sinapupunan, ako, papatayin ko ang buong pamilya nila. Pero paano kung sila ay royal blood? Tumahimik ka. Ikaw, walang hiya. Naglalakas loob kang magdulot ng hidwaan sa royal family? Karapat-dapat kang mamatay. Lady Serenity, huwag mong masyadong itaas ang tingin mo sa sarili mo. Nirerespeto kita pati si Prince Gregory. Pero kung sobra ka na, huwag mo akong sisihin. Kung maging walang awa ako. Ano? Talaga bang balak mong patayin ako? Kahit ikaw pa ang emperador? Mag-isip ka muna ng mabuti. Ako ang pangunahing asawa ni Prince Gregory. Kung lalabanan mo ako, sigurado ka bang mananatili? Kang ligtas sa trono mo? Anong ibig sabihin ng Princess Consort? Baka naman. Nagbabalak magalsa si Prince Gregory? Princess Consort, huwag po kayong magalit. Nagsalita lang si kanyang kamahalan kanina dahil sa galit. Huwag niyo pong dibdibin. Kay Lady Serenity ako nakikipag-usap. Sino ka ba para makisinggit? Dahil gusto ni kanyang kamahalan na parusahan ng isang tao, sa tingin ko, mas nararapat si Emily. Siya ang unang sumaba at maparusahan. Yaya Diane, paluin mo ang bibig ng babaeng to hanggang hindi na siya makapagsalita. Opo. Ang sino mang sumalungat o nagsinungaling sa emperador, agad na ipapatupad ang parusang kamatayan. Mahal na hari, nakikiusap po, magpakita kayo ng awa. Mahal na hari, patawarin niyo po kami. Kasalanan ko po ito dahil hindi ko mahigpit na pinamamahalaan ang pamilya ko. Mas sobra akong naging maluwag sa asawa ko. Ang pangahas niyang pagchismis tungkol sa ginagawa niyo ay talagang malaking kasalanan. Kaya kumbinsido ka rin dito na mali ang ginang prinsesa. Kung ganoon, sabihin mo nga, paano siya dapat parusahan? Mahal na hari, huwag kayong sumobra. Ang isang pagkakamali ay dapat pagbayaran. Ang ginang prinsesa ay napadala lang ng maling pag-aalala. Nag-alala siya tungkol sa reputasyon ninyo. Sa huli, ang malapit ninyong ugnayan sa isang balo ay talagang masyadong pribado. Kung kumalat ang balita, maaapektuhan ang dangal ng palasyo. Ganun ba? Pero narinig ko na sa manor ni Prinsipe Gregorio, maraming magagandang babae ang naroon. Ang dami ng mga kabit, umabot na raw ng 38. Kahit ang sikat na magaganda mula sa kabisera, hindi mo raw sila tinatanggihan. At kahit ganoon, maayos pa rin ang lagay mo.
bilang Prinsipe Gregorio. Ibig sabihin ba, habang pwedeng gawin ng prinsipe ang bilang, hindi pwedeng gawin ng hari? Emily, sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang mababang balo. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa harapan ko. Siyempre, babae ko siya. Ano yon? Tito? May problema ka ba sa kanya? Sina. Oh, lumabis ako. Ang mga personal na bagay ni kanyang kamahalan, hindi ko na dapat pinakikialaman. Ginang prinsesa, mag-sorry ka kay kanyang kamahalan at kay Miss Winslow ngayon na. Nagsalita ako ng mali. Kanina lang, sinabi pa ni Ginang Prinsesa na tutulungan niya ang mga Calder maglabas ng basura. Gusto niyang mapahamak ang bata ang sanggol na dinadala ko, patayin sa tiyan ko. Kanyang kalupit ang puso mo. Akala mo ba tapos na lahat kapag basta na lang sinabi mong nagkamali ka ng salita? Ano pa bang gusto mo? Gusto ko lumuhod ka. Yumuko ka para sa bawat salitang sinabi mo sa akin at sa anak ko sa sinapupunan ko. Humingi ka ng tawad. Nag-ilusyon ka lang. Ako ang ginang prinsesa. Paano ako luluhod sa isang malditang babae? Luhod. Nagkamali ako ng salita. Patawarin niyo po ako. Ano, Rav? Wala akong narinig. Ngayon ko lang narinig. Ang ganda pala pakinggan. Emily, ang kahihiyang inabot ko ngayon, paniguradong pagbabayarin kita ng 100 ulit. Oo nga pala. Prinsipe Gregory, kanina rin sinabi mo na si kanyang kamahalan at isang balo na katulad ko ay sumisira sa kanyang reputasyon. Hindi ba dapat ikaw din lumuhod ka rin? At lahat ng sinabi mo at tilaan ang mga iyon? Tito, kung gusto ng misis ko na lumuhod ka na. Jonathan, nirespeto pa kita. Huwag mong abusuhin. Talaga bang akala mo yung trono mo? Ginto na yan? Malalim ang impluensya ni Prinsipe Gregorio. Talagang nakaugat na ito. Kaya niyang batikusin mismo ang kanyang kamahalan. Basta manatili ako sa tabi niya, hindi ako gagalawin ni kanyang kamahalan. Dahil ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, Prinsipe Gregorio, ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Tarantado ka. Naglalakas loob ka pa talagang saktan ako. Tito, alam mo ba ang posisyon mo? Jonathan, pag-isipan mong mabuti kung anong hakbang ang gagawin mo at kung kaya mo ba talaga akong salungatin. Ayoko sanang magpakita agad ng lakas, pero naglakas loob siyang mang-insulto kay Diyosa ng Soro. Hindi ko iyon papayagan. Wala nang pakitang gilas si Prinsipe. Lumabas na ang tunay na ugali. Anong ibig mong sabihin? Jody, basahin mo. Opo. Mayo, 3 taon ng dakila. Nakakuha si Prinsipe Gregorio mula sa Gobernador General ng Pantubig. Nuotsas, nulatas nung pilak. Para pagtakpan ang kakulangan ng butil sa transportasyon. Enero, 4 na taon ng dakila. Nagsabuatan sa Vice-Ministro ng Personahe para magbenta at pumili ng posisyon sa gobyerno. Setyembre, 5 taon ng dakila. Inatake si kanyang kamahalan habang naglalakbay ng lihim ang mga palaso ng crossbow na ginamit ng mga assassin. Galing mismo sa lupa ni Prinsipe Gregorio. Pumunta ka sa Calder Manor para makalapit kay Steven sa pamamagitan ko. Para makita kung kaya mong imbestigahan ang mga krimen ni Prinsipe Gregorio. Pero nakabantay si Prinsipe Gregorio sa'yo. Mahirap kang makapangolekta ng ebidensya laban sa kanya. Pero madali sa Winslow Estate. Palihim kong pinakolekta sa tatay ko ang mga ebidensyang nakalap namin. Na kapag pinagsama sa hawak mong mga pruweba, 10 beses pa namin kayang ipahulog siya. Prinsipe Gregory, bawat isa sa mga kasalanang to, sapat na para mahatulan ka ng kamatayan ng paulit-ulit. Dahil sa respeto sa ating dugo, hindi kita ipapapatay. Simula ngayon, tatanggalin ko na lahat ng kapangyarihang militar mo. Mananatili kang nakulong para pag-isipan ang mga ginawa mo. Hanggang wala akong utos, bawal kang lumabas ng lupain mo. Totoong tiyuhin mo siya. Kahit noong buhay pa ang yumaong emperador, puno siya ng galang at respeto mula sa lahat. Paano mo nagawang tratuhin ng ganito ang nakatatanda mong kamag-anak? Ang mga nangyari ngayong araw, hindi ko makakalimutan to. Pagsisisihan mo to. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na pinagsisisihan ko. Mga guwardiya, samahan ang Prinsipe Gregory at ang konsorte ng prinsipe pabalik sa kanilang tahanan. Siguraduhing mahigpit silang binabantayan.
Paano nangyari to? Steven, bakit ganyan ang itsura mo? Parang may sakit ka. Ma? Nagkamali ako. Ganun ba? Ano nga ba talaga ang nagawa mong mali? Nabulag ako sa kasakiman. Nakinig ako sa mga kasinungalingan ng mga alalay. Kaya ako kumampi sa mga tagalabas para questionin ka. Ma, patawarin mo na ako ngayon lang. Steven, sa bago kong ginawang investigasyon, nakita ko mismo lahat ng kasalanan mo. Ikaw, namili at nagbenta ng posisyon, nagplano laban sa sarili mong ina, pinabayaan ang sarili mong mga anak, tapos gusto mo pang itanggi lahat yon? Jody, heto ang ebidensya ng mga kasalanan niya. Ang mahal kong Fox Spirit. Hindi ba sapat yun bilang espesyal na koneksyon natin? Tinulungan mo ako mag-imbestiga kay Prinsipe Gregory at alam ko nang may masamang binabalak si Stephen Calder. Ako, gusto lang kitang bigyan ng kapanatagan. Mahal na hari, pakinggan mo naman ako. May sarili akong dahilan. Kahit anong dahilan mo, itabi mo na yan sa kulungan. Jody, dalhin mo siya sa kulungan. Siguraduhin mong maranasan niya lahat ng pahirap doon bago siya mamatay. Ma, iligtas mo ako. Steven, utos yan ng mahal na hari. Paano ba naman ako makikialam? Isa lang akong simpleng babae. Ikaw naman, manatili ka lang dyan sa selda mo. Dahil na lang sa pinagsamahan natin, pabulong kong sasabihin sa Emperador para mas lalo kang maghirap. Emily, napakasama mong babae. Mabubulok ka sa impyerno. Nakakairita siya sobra. Oh siya, ayos na lahat. Alis na nga ako. Ang mahal kong Fox Spirit. Mahal na hari, anong ginagawa mo? Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ako karapat-dapat mapalapit ng ganito sa'yo. Hindi mo pa ba? Nahulaan na ako ang emperador? Akala ko lang, nag-iimbestiga ka para sa emperador. Kalimutan mo na. Ako. Hindi ko sinadyang lokohin ka. Hindi lang ako nakahanap ng tamang pagkakataon. Akala mo kapatid mo ako, pero ako talaga si Wyatt. Ang asawa mo. Hindi maaring mangyari iyon. Kaya ka nga tanga, patay na siya. Isang kambal na kapatid na ibinigay at biglang lumitaw. Hindi mo ba kahit kailan nagduda? Lahat ng ito ay bahagi ng plano ko. Ginamit ko ang pagkakonsensya mo para matulungan ako. Umakyat hanggang sa tuk-tuk. Mahal na emperador, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mailihim sa dilim na parang tanga na pinaglaruan. Maaari po bang umalis muna kayo, mahal na emperador? Huwag na po kayong bumalik muli. Mahal na emperador, kung ganyan po kayo kahirap bumitaw, bakit hindi diretso nyo na lang siyang habulin? Edi paliwanag lahat? Hindi mo naiintindihan. Yung titig niya kanina, malinaw na puno ng sakit. Pero kung nasasaktan siya, ibig sabihin may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Ako, siyempre magtatagumpay sa pagkuha ng loob niya ulit. Basta't sigurado ka. Delikado ang ambisyon ni Prinsipe Gregory. Ngayon may ebidensya na tayo. Bakit house arrest lang ang ipinataw? Sa ugali niya, kung hindi natin siya puksain ngayon, magdudulot siya ng malaking problema. Matagal nang binuo ni Prinsipe Gregory ang koneksyon niya sa buong bansa. Kung gagalawin natin siya ngayon, hindi natin magagawang hulihin lahat ng nakatago sa likod ng anino. Napakatalino niyo po, mahal na emperador. Magdadagdag pa ako ng mga tao para mas tutukan si Prinsipe Gregory. Ngunit, ilang araw na po kayong wala at ang mga opisyal na usapin, nagkapatong-patong na. Kailangan na bang bumalik sa palasyo? Hindi ako babalik. Hindi pa tapos ang misyon ko para maibalik ang loob niya. Sa ngayon, mas mahalaga na maibalik ko ang pabor ng aking babaeng Fox. Jonathan, yang batang yon, paano niya nagawang pahiyain ako ng ganito? May tao ba dyan? Kamahalan. Ipasa ang utos. Hindi ko natitiisin to.
ihanda ang pag-aaklas. Kumalma kayo, kamahalan. Hindi na si Jonathan ang dati niyang sarili. Lumakas na ang mga pakpak niya. Pagkatapos ng pangyayaring to, siguradong mag-iingat na siya lalo. Baka mas mahirap na siyang kalabanin ngayon. Dati ay hindi natin makita ang kahinaan niya. Kaya naghintay tayo. Ngayon, si Emily ang kahinaan niya. Kailangan kong makahanap ng tao. Huwag mo siyang papatayin. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sisiguraduhin kong maranasan niya lahat ng klase ng pagpapahirap. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo lahat ng sasabihin ko. Ma'am, pero pakiramdam ko talaga na parang pamilyar ka. Parang ikaw yata. Ang babaeng may mukhang lobo na hinahanap ko sa panaginip ko ng paulit-ulit. Anong tunog yon? Ate, nagsinungaling ako sa'yo. At nagkamali ako. Hindi na ako magdadahilan. Ang pagkakamali ay pagkakamali. Dahil alam mo nang mali ka? Bakit ka nandito? Ngayon, una, nandito ako para humingi ng tawad. Pangalawa, may gusto akong ibigay sa'yo. Ang mga gamit ng emperador, masyado silang marami para tanggapin ko. Sabi ko, kaya mo? Kaya mo. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pangako ko sa'yo, ate. Simula ngayon, kung sakaling lokohin pa uli kita kahit kaunti, pabagsakin ang loob mo, o pasamahin ang loob at malungkot ka, pwede mong isulat ng personal ang isang utos ng emperador para hindi na maging emperatrice ko. Sino bang emperatrice mo? Ate, pwede ka bang maging emperatrice ko at sabay tayong magsama habang buhay? Hanggang tayo magkanda na? Kapag niloko mo pa uli ako kahit kailan, tapos na tayo. Ikaw na bahala, ate. Mahal na Ginoo. Nakatanggap ng sulat ang ating binibini, tapos umalis na siya. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Wyatt, bilisan mo sa kawayanan. Saan siya dumaan? Anong ginagawa mo? Bakit hindi nga ako, mahal kong mama? Mukhang ikaw? Kahit naging reyna ka na, hindi pa rin. Maiwan si Wyatt na patay na. Isipin mo, para sa kanya, mag-isa kang pumunta sa lugar na to na walang-wala. Talagang pinapahalagahan mo siya. Pinapahalagahan ko siya? Siyempre, pinapahalagahan ko siya. Sa lahat ng tao sa mundong to, ako ang pinaka nagmamalasakit sa kanya. Kasi sa lahat ng tao,
Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay at gawing abo ang buto niya. Di ba tama, Wyatt? Anong sinabi mo? Nagulat ka ba? Matagal ko nang alam ang pagkatao mo. Simula nung dinala mo dito sa Calder ang kabit mo at ang anak niyong hindi lehitimo, alam ko na agad kung sino ka. At mula noon, bawat galaw mong pinagplanuhan at bawat pasimple mong pakana, lahat yun, nakita ko ng malinaw. Hindi na ako nagtataka na alam mo na. Kaya pala naramdaman ko, laging parang may pumipigil sa akin. Kaya, nagpapanggap ka lang pala sa harap ko. Sayang, sobrang sayang. Sa huli, makukuha ko pa rin. Ang gusto ko. Ikaw naman? Dahil nagpunta ka dito ng mag-isa, huwag kang umasa na makakaalis ka ng buhay. Hindi mo kayang gawin yon. Hindi niya kayang gawin, pero kaya ko. Principe Gregory. Ang kasamaan ang nagdadala ng sarili nitong kapahamakan. Mas mabuting itigil mo na to ngayon. Baka sakaling patawarin ka, ng kanyang kamahalan. Itigil? Ilang taon ko nang pinagplanuhan to. Ngayon ang araw nakikilos ako. Gagamitin kita para tanggalin si Jonathan. Lahat ng tao ay mapupunta sa kamay ko. Sa kamay ng Imperial Uncle ko? Ako, hindi ko tanda na pumayag ako doon. Imperial Uncle? Ang tagal bago tayo nagkita ulit. Alam kong darating ka talaga. Para sa babaeng ito, ipapahamak mo ang buhay mo. Dakmain sila. Patayin silang lahat. Nakalimutan mo ba, Imperial Uncle? May 3 pa akong kapatid na lalaki. Kahit patayin mo ako, hindi mo kailanman mapapamahalaan ang mundo. Ang mga inutil mong yon, hindi nga sila dapat pag-usapan. Ngayon papatayin ka ng prinsiping ito. Ang mga taga-suporta ko ay magsasama-sama para magpetisyon na ako ang maging legal na tagapamana ng trono. Magiging ganap na lehitimo iyon. Magpetisyon ng sama-sama? Magpadala ng petisyon? Alam ko namang matalino ka, Imperial Uncle. Pero, Zion, may isang detalye kang nakaligtaan. Ako, makakaligtas sa araw na ito. Nagbabluff ka pa rin, kahit nasa bingit ka na ng kamatayan. Patayin siya. Anong gusto mo? Siyempre, para patayin ka. Principe Gregory, akala mo na iplano mo na lahat, pero simula pa lang, alam ko na eksakto ang ginagawa mo. Gusto ni Principe Gregory na gamitin ako para ilabas ako. Kaso simula pa lang, alam ko na ang totoong pagkatao ni Steven. Nagkunwari kami ng ate ko na nahulog kami sa bitag mo para linlangin ang mga espiya mo. Sa totoo lang, sa likod ng lahat, napalitan ko na ang mga hitman na inilagay mo. Nagsaliksik din ako para hanapin ang mga kasabwat mo sa administrasyon at pinatumba ko silang lahat. Yan ang bagay sa'yo. Huwag kang gagalaw. Hindi siya makakalayo. Tapos ka na ba maglaro? Kung tapos ka na, di patayin mo na siya. Naku po. Huli na ate. Ano yon? Mami-miss na natin ang chance agad. Mas mahalaga ang makasal muna ngayon.